Hello guys! Welcome back to my channel. So, ayan. Yun. So, shout out sa lahat ng mga supporters ng Pinoy in Equatorial Guinea at Cinco Filipino. Salamat sa pag-subscribe sa channel ko. So, tapos ko lang manood ng videos nila. So, natapos ko yung new upload ng Cinco tsaka new upload ng Pinoy in Equatorial Guinea. So, makikita nyo po yung comment ko dun sa mga videos na yun. Ang ganda ng parang gusto ko yung ginawa ni Mami Cookie, yung pagtanggal ng kasi marami kasi ako matanda na kasi ako guys. So, pag matanda na marami nang tumutubong Tapos may nakita akong comment na sinong naumay sa video ngayon. Yung mga tao talaga, no, kung nauumay sila, di wag silang manood. Wala namang pumilit sa kanila, manood sila ng video ng Pinoy in Equatorial Guinea. Yun naman is wala namang pilitan. So kung ayaw nyo po sa video, wag kayong manood. Huwag na kayong mag-comment ng mga hindi maganda. Pero hindi naman namin kayo mapilit na wag mag-comment kung gano'n talaga kayo. Gusto ko yung ginawa kay Mami Cookie na pakinis sila yung tsaka yung kay Chama May, nakakata si Chama May, ang ganda ng kilay niya. Sana, ako wala akong kilay. Lang yun nilagyan ko yun ng drawing. So ayun, meron pala nag-comment doon sa in-upload ko sa yung sa meetup nga. Sabi ba naman sa anong sabi niya? Na wala daw talent yung mga anak ni Chama May. Alam nyo, sa mga hindi po natuwa sa mga anak ni Chama May, or hindi natuwa sa video, or hindi natuwa sa kanila, hindi rin kami natutuwa sa'yo. Tsaka hindi naman pumunta yung mga bata dito para Pinoy Got Talent. Kaya hindi naman talent ang pinag-uusapan dito eh. Dinala sila, hindi ng aso. Pati ang aso nagalit. Dinala naman sila dito ni Kuya Raul para mag-aral, hindi para talentadong or talentadong anak ni Chama May. Hindi naman eh. Dinala sila dito para baguhin yung buhay nila, mabigyan sila ng magandang kinabukasan, good future, good future. So hindi naman sila dinala dito ni Kuya Raul para mag Pinoy Got Talent. Kakatuwa ng mga tao. So ayan, maraming salamat sa inyong pag-subscribe ha. Ay, may nagtatanong sa akin, marami sa mga kaibigan ko nagtanong sa akin na sino yung in-upload sa channel mo? Sino yun? Sino yung pinost mo sa Facebook? Yung yung mga black daw yung color. Sabi ko, sila yun si Chama May. Hindi talaga, marami kasi kami sa kasama. Si Chama May yun, yung yung sinubaybayan ko dun sa channel ni Pinoy in Equatorial Guinea. Sabi ko, nakasubscribe kasi ako sa kanila last year pa yata, or basta 1 year na, mahigit 1 year na ako nakasubscribe sa kanila. Tsaka pinanood ko yung mga video. Una ko palang nakafocus na yung napanood ko yung video ni Misma na nagpalimos, tapos yun, kain spaghetti, yung napanood ko yun. Tapos yung si Chama May pumunta rito, tapos pinasyal Chama May, tapos yung sa basta marami akong napanood. Sa mga nagtanong po para malaman niyo po ang buong istorya ng istorya ni Chama May, ni Kuya Raul, mag-subscribe po kayo sa Pinoy in Equatorial Guinea. Sa mga kaibigan ko po na hindi pa nakakilala sa kasi hindi naman talaga lahat is nakilala sila, kasi karamihan kasi sa mga kaibigan ko dito sa YouTube, yung mga naging kaibigan ko is yung hanap talaga namin is yung Gcash sa YouTube, kasi karamihan naman date talaga yung gamit, kailangan nila ng load. So karamihan sa kanila naghahanap buhay, naghanap ng mga giveaway. So ngayon lang talaga ako nagkaroon sa totoo lang talaga, ngayon lang ako nagkaroon ng mga nagko-comment na hindi dahil sa giveaway, or hindi dahil nila pag-link ko sa ibang channel. Sa totoo lang ngayon lang talaga ako nagkaroon ng ganun. So malaking pasalamat ko talaga sa Pinoy in Equatorial Guinea. Pero alam niyo guys, hindi ko talaga inisip, kasi
ang pagpunta ko doon talaga is kahit na nga medyo late na nga talaga ako kasi yung first performance nila hindi ko napanood, yung may pag-games pa daw sila. Late na talaga ako nakarating. Doon na ako nakarating sa yung nakita niyo yung video, yun lang po talaga naabutan ko. So ang pagpunta ko po talaga doon sa sa meet and greet na yun is gusto ko lang talagang makita sila misma, sila yung mga cast, yung mga lahat ng yung 5 Filipino tsaka yung Pinoy Equatorial Guinea, sila misma, sila Kuya Raul, sila Chamame, sila Mami Cookie, sila lahat yung mga nandun, pati mga bata, lahat sila gusto ko talagang makita sa personal kasi nga ngayon lang talaga ako nag-admire ng ganito kasi marami kasi talaga, marami naman ako ina-idolize, marami akong sinusubaybayan, pero iba kasi ang dating sa kanila kasi ang kanila is totoong buhay, hindi siya scripted. So ang gusto ko sa kanila is yung from na malimos, tapos tinulungan, tapos pinapakain ni Kuya Raul sa yun, maraming pinapakain si Kuya Raul sa Equatorial Guinea, tapos yung nagdesisyon siya na dalhin dito yung mag-anak na yun para mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga bata. At saka hanga din ako kay Chamame kasi mahirap din malayo sa sariling bansa. Isipin mo na dadalhin niya yung mga anak niya dito, tatalikuran niya yung buhay na meron sila doon. Kasi iba talaga yung nandun ka sa sarili mong bayan. Iba talaga kaysa nandun ka sa ibang bayan. Pero sinacrifice ni Chamame yun para lang mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak niya na mas bata. Kasi siguro ang ano niya is pag doon kasi nagbubuntisan ng maaga at saka hindi nakapag-aral talaga. So sa mga hindi pa po talaga nakakilala, sa mga kaibigan ko hindi pa nakakilala sa kina Chamame, sa Pinoy in Equatorial Guinea, para malaman nyo talaga ang buong kwento, try nyo pong mag-subscribe sa kanila. Tapos panoorin nyo yung video yung mga old videos para maintindihan nyo po yung ngayon. Kasi minsan kasi yung iba, masyado silang masyado silang judgmental. Yung hindi nila pinanood yung saan nag-umpisa, basta na lang sila mag-comment doon sa yung anong nakikita ngayon. Akala na ganun lang yun, hindi ganun yun. So para maintindihan nyo, dapat umpisahan ninyo panoorin yung dati. Ngayon pag naumpisahan nyo yung dati, maiintindihan nyo kung bakit kami nakasupport sa kanila, kung bakit kami yung parang natutuwa sa kanila. Pero yung talaga guys, yung pagpunta ko doon sa Pinoy in Equatorial Guinea na meet and greet, hindi po dahil mag-video ako, kasi matagal na po talaga ako dito sa YouTube. Hindi nga ako pumunta doon sa Paris kay Diwata. Malapit lang, isang sakay lang talaga. Kasi hindi naman talaga yung yung gagawa ako ng video. Kaya lang natuwa ako dito. Kaya pumunta ako doon sa meet and greet na yun. Tapos, yun, kumuha ko ng video, tapos in-upload ko. Hindi ko naman nakalain na mag-comment din yung mga supporters ng Pinoy in Equatorial Guinea. So, sa nag-comment po sa akin na nakikiride lang ako, wala tayong magagawa kung gano'n yung isipin mo. Kasi, isip mo yan, hindi namin isip yan. So, yun guys, kung tutuusin kasi talaga, kung gusto ko lang talaga kumuha ng mga video ng mga sikat, makikiride ako. Diyos ko Lord, ang lapit ko lang dito, isang sakay lang papunta kay Diwata. Sana pinuntahan ko si Diwata. Kaya lang, hindi ako talaga, hindi ko naman sa pero hindi ko talaga siya type. Ang gusto ko lang talaga is, yun yung, gusto ko kasi kapag gumawa ako ng video, gusto ko yung na-attach yung nararamdaman ko. Hindi yung, gumawa ko ng video kasi sikat ito, gano'n. Hindi. Yun kasi talaga is na-attach talaga ako dun sa mga bata. Lalo na kay Misma, kay Sophie, yun na ko sa, kay Alima, dun sa mga bata na yun, dun ako talaga na So, ngayon, kung hindi kayo masaya sa ginagawa ko, wala na kami matutuwa dyan. Kasi masaya kami sa ginagawa namin. Kaya, pagising ko sa umaga, ang una kong ginagawa is, syempre, may message ko yung boyfriend ko. Tapos, may message kong boyfriend ko, manunood na ako dun sa video ng Pinoy in Equatorial Guinea. Pagising ko, minsan wala pa, tapos nag-aabang-abang ako. Tapos yun, tuloy-tuloy na yan, panunuorin ko. Tapos binabasa ko yung mga comment. At saka isa pa pala guys, natuwa ako dun sa comment ko, yung, naalala niyo yung National Bookstore sila nagpunta. May comment pa ako doon, natuwa ako kasi meron siyang like na 1.1k
Kasi nainis kasi ako, may nag-comment doon na dinala daw ni Kuya Raul yung content niya rito. Eh, hindi nila naintindihan na kung wala din namang content si Kuya Raul, anong ipapantustos niya dun sa mga bata kay Chomami? Hindi niya naman niya tinitipid yung mga bata, lahat binibigay niya. Hindi naman din ganun ka kung walang vlog, walang views, walang content, paano sila mabubuhay? So hindi talaga nila naintindihan yun. Ano yun? Ano basta na lang mag-aano si Kuya Raul na, ito yung kahit wala tayong ginagawa, hindi naman pwede yun. So sa mga nagsabi na dinala yung content ni Kuya Raul dito, kailangan talaga nila ng content para mabuhay, 'di ba? Kasi wala na, hindi na nagtatrabaho si Kuya Raul. Ano gagawin nila? Ngangas nila. Paano yung mga bata ang mahal-mahal ng tuition? Ay Diyos ko. May mga talaga may mga tao talaga na hindi masaya sa ikakabuti ng iba. Yung parang hindi sila masaya kapag merong ibang natulungan o nakatulong. May mga tao talagang ganyan. Kaya sa mga hindi po masaya sa video ko, sa mga hindi masaya sa Pinoy ni Cultural Kini, sa 5 Filipino, kung hindi kayo masaya, bahala kayo sa buhay nyo kasi kami, masaya kami. Okay? Kaya yun lang, share ko lang nararamdaman ko for today's video. Yan, so baba na tayo kasi sobrang init na dito guys. So kailangan ko nang bumaba. Kasi dito kasi sa taas, masyadong mainit. Baba ako para malibigan naman yung ulo ko kasi naiinis na ako eh. So yan, mga supporters ng Pinoy in Equatorial Guinea, 5 Filipino, thank you so much. At salamat din at sinali nyo rin ako sa pag-subscribe ng channel. Salamat at sinali nyo rin ako sa pag-subscribe ng channel. At thank you, hayaan nyo lagi ako magko-comment sa video nila. At hayaan nyo, promise, full watch ako palagi at no skip ads. Okay? So thank you for watching guys. Bye for now. And shout out kay Kuya Raul. Thank you so much Kuya Raul. And thank you sa lahat po. Thank you so much. Bye!